Pero bago yun, dadaanan muna natin yung buhay na ganito. At yun nga mga kabebe, kasi nga ay kulang tayo ng tao ngayon. So ang mangyayari ay magtutulong-tulungan po tayo. At yun nga ay nagpapastol nga po ako sa mga itik po natin na nangingitlog na ngayon ay pulit-ulit. Wala nang itlog. At yun nga kasi nga yung mga 2 months natin na itik ay andun lang din naman, oh, magkapitbahay lang po sila sa mga itik ko po na malalaki. At yun din po medyo malawak po tayo na area ngayon dito mga kabebe. Hindi po katulad ng mga nakarang araw na nagsiksikan po tayo na parang mga sardinas. So ngayon po mga kabebe ay yun nga, sisilipin natin yung barong-barong na ginawa namin. Hindi ko na siya na-videoan mga kabebe kasi nga ay nagmamadali din po tayo kasi is baka umulan, tas hapon na din, tas iba yung pakiramdam ko din. Halatang halata naman, no? At yun nga mga kabebe, yun na nga, pupuntahan nga natin yung mga bahay nga ng itik natin na pinaggagawa ko. Yung simpleng-simple lang po, sa sobrang simple ay mapapawaw ka talaga dyan. At yun nga, kakausapin nga natin yung mga anakins ko. Buhat sa tangkal? Isang mama. Asa mo na itong ibuhat? Asa mo na itong ibuhat? Yun sa mana na to. Oh, kani yun sa man imong gitrabaho. Itudlo, unsay imong gitrabaho karon? Yun sa nimong uhod. Ikaw nagbutang. Kinsay nagdokdok? Ikaw. Kinsay nagdokdok? Isang mama. Asa akong gidokdok be? Pakita. Tanan akong gidokdok. Si kayo, unsay gibuhat si kayo? Nag-lockdown, si mong gi-lockdown. Tong net. Gilokdo ni mo ning net kani. Kani mong gilokdo. Tapos nagbitbit mo kaon gawayan. Okay kayo atong payag. Unsa man dili na natatupan. Now, di na jud di maidla sa tong itik. Buwang naman. Ug mo na ni lugar ang atong tangkal karon. Asa man ang katapat sa atong tangkal botyok? Unsa man nga tangkal? Sa piso. Oh, human atong tangkal no. Nya asa man ta matulog ani? Piso. Wala pa gani tay tangkal, magbuhat pa tang tulugan na pud nato. Oh, okay kay. Wala pa atong tulugan na buhat? Ha? Ugma na daw pa tagtulda dito sa tulog sa balay. Og muna ni ang atong tulda karon, nagtapad atong tulda sa piso og sa ato ang dagko. Oh, ito po 'yon mga kabebe, ito po yung bahay po ng mga duckling natin, yung 2 months natin na itik. Tas ito din po yung tahanan din po ng mga nangingitlog nating mga itik. Hindi ko na po linagyan ng bubong mga kabebe kasi nga ay okay lang din naman kasi nga ay wala din namang itlog. Magulan man ay walang problema kasi ay hindi naman walang mababasa. At yun nga mga kabebe, ito nga yung simpleng barong-barong na naman po ng bahay ng mga itik natin. At yun nga mga kabebe, ay ba talaga yung pakiramdam ko? Tignan nyo naman, oh. Wala talaga yung iba talaga yung para kung nilalagnat, no choice tayo kasi nga kulang nga tayo sa tao. Tas yun nga ay marami po tayong ginawa ngayong araw na to. Tas parang nauulan pa, tas hindi ko pa linagyan ng bubong itong bahay na itik po natin. At yun nga mga kabebe, andito nga yung mga alagang itik natin kasi nga alas 5 na din ng hapon. So magaga natin sila iuwi kasi nga ay pangit talaga yung pakiramdam ko. Bakit pa kung pangit yung pakiramdam? Kailangan talaga hawak ng ulo o may kuto. At mabango pa naman. Bangong itik. At yun nga, nakatulog nga ako kanina doon sa bahay ng mga itik mga kabebe doon. Nakatulog ako doon. Ano yun? Nakatulog nga ako doon. Tapos yun nga, andito nga yung mga itik natin. Papauwi na natin mga kabebe. May kwan din dito na pumunta na baka daw yung itik nila ay nahalo sa atin, kaya nagbibilang po sila, binibilang pati yung itik natin kung
ano ba yung mga ganapan na po mga kabebe. At ito nga mga kabebe, yung mga itik natin, yun nga ipapauwi na natin at yun nga i-welcome natin sila sa bagong tirahan nila. Kamustahin kung okay lang ba yung mga itik natin sa bagong bahay nila. At yun nga mga kabebe, pinapasok na din po natin itong mga alagang itik din natin na 2 months na din po yan. Ito yung mahirap mga kabebe, yung hinahiyong kay mga igo na sila. Ito yung mahirap mga kabebe, kahit ilang beses na sila matigas pa din yung ulo. Yan po yung mga 2 months natin na itik yan. Yan, parang tumalino na, alam na pumasok. Yan. Yan po yung mga alagang itik natin na 2 months po mga kabebe yan. Ay tinabi po natin sila sa tirahan po ng malalaki. Kung mga kabebe, kung nangingitlog lang tong mga itik natin na ito ay hindi talaga natin yun itatabi. Kasi ito talagang itik natin na 2 months, ito po sila. Yan. Konting kibot lang po mga kabebe ay iikot na iikot yan sila at yung mga malalaki nating itik ay nai-stress din sa kanila. Pero sa ngayon po mga kabebe, kasi nga ay temporary lang to, mga 1 linggo lang po tayo dito na area, kaya ay itinabi ko na lang po sila dito kasi nga ay wala na akong ibang paglagyan maliban dun sa kalsada. Dun kasi sa kalsada marami na din po ang mga may itikan dun, kaya mahirap na maglagay din ako dun, kaya mas mabuti na lang na dito na lang po tayo sa gitna po ng kapalayan. Yun nga ay ang maganda din po dun ay diretso na po sila sa area kung saan po ay kakain na lang sila. At yun nga mga kabebe, yun din yung iniwasan natin, yung hindi talaga ma-stress yung mga alagang itik natin, lalo na po itong mga nangingitlog po na itik natin, para naman po ay makarecover po sila. Kasi nga sobrang stress na po mga kabebe. Yan po. Ito po yung mga alagang itik natin. First time po to nangyari mga kabebe na sobrang dikit po talaga. Yung mga nakaraan po ay medyo distansya konti, may pagitan. Ngayon po mga kabebe ay dikit na dikit po talaga yung ginawa natin sa kanila. Ganyan lang po yung boundary. Kasi nga pag ilagay pa natin dito na area, dito, yan, ang mangyayari po ay hindi na po magkakasya. Kaya yung sa akin ay basta-basta lang po na pwede po paglagyan lang po sa kanila temporary, kasi nga mga 1 week lang po tayo dito na area at maglilipat-lilipat na naman tayo. Yun nga lagi kong sinasabi na no permanent address po talaga tayo pag ganitong paraan po yung pag-aalaga po ng itik. At yan nga po mga kabebe, yan yung mga alagang itik natin. Ganyan po yung sakit ng mga 2 months natin na itik mga kabebe. Yung sobrang likot nila ba, yung hindi sila yung kahit busog na sila, konting kibot lang ng isa damay-damay na po. Ganyan po sila. Yan, ganyan. Masyadong sensitive sila ba, magulatin. Kala mo naman nagkakape palagi. Hoo! Yan. Mga alas 6, ganun, or mga alas 7, yan yung oras na nila, yung ikot-ikot talaga sila. Kaya mas maganda talaga na malawak talaga yung paglalagyan natin sa kanila, na kahit sobrang galaw po nila, ay hindi po nila naapakan yung isa't isa, yung hindi po sila nagsisiksikan. Yun din po yung maganda mga kabebe pag ganitong free range po yung lalagyan natin, kasi nga ay hindi po limited yung paglalagyan natin, kundi ay depende sa atin kung ano kalawak yung gusto natin ilagay or area or paglalagyan po ng mga itik natin. At yun nga mga kabebe, ito ang trapal na ginamit ko po sa 1,000 heads po na itik. Ginamitan ko po ng 18 meters po yung haba ng trapal niya. Tapos 12 po yung kalapad niya. Ngayon po mga kabebe ay konti lang po yung inilagay ko. Kalahati lang po yung inilagay ko muna, kasi nga ay para naman po itong mga alagang itik natin na 2 months ay hindi po masyadong magalaw. Kasi nga
paglagyan din natin sila lagi ng bubong, yung trapal, ang mangyayari po, pag ilipat natin sila sa ibang area, lalo na po at ganito po tayo, yung no permanent address at matimingan po na ililipat natin sila sa maraming bahay. At yun nga ay sobrang stress nga po sila, yung sobrang ingay po nila. At ito din po yung isang maganda pag ganito po ay yung itik natin ay nasasanay sila na yung ganito lang ba, normal lang sa kanila pag ilipat na natin sila sa kabilang area. At yun nga mga kabebe, at ito nga pong net na ginamit din po natin, 20 meters din po ang ginamit natin, itong net na to, 20 meters din yung haba niya. Yun yung ginamit natin sa 1,000 heads na itik. Magkasya po talaga yan mga kabebe. At ito po yun mga kabebe. Ito po yung 20 meters. Yan. Yan hanggang doon. Yung green na kulay yan. Yan. 20 meters po yan yung haba niya. Mataas po siya mga kabebe, kaya nga lalo na pag nangingitlog po yung mga alagang itik mo po ay kailangan mo talaga na mas mahaba po yung tirahan nila para makagalaw-galaw po sila mga kabebe. Hindi po yung maglagay ka ng kulungan nila na tama-tama lang sa kanila, halos parang tinapanan sila, siksikan. Wag ganun mga kabebe, dapat ay bigyan din natin sila ng space para makarelax-relax din po nung itong mga alagang itik natin. At yun nga mga kabebe, ito nga yung ginamit nga natin, yung net, tas yung trapal, kung ilang size ba, ganun. At ito nga kuan mga kabebe, ito nga mga itik natin, sa mga hindi nakakapanood, may palatandaan na po itong mga alagang itik natin. Yan po, sa mga ilong nila, yan. Yan. Yan po mga kabebe, yung nasa ilong nila. Nylon po yan, ang ginamit po natin sa ilong nila. At ito naman pong malalaking itik po natin, yan po, lubid po yung linagay natin, yung dilaw po nandyan sa kanilang pakpak. Binutasan ko talaga dyan sa kanilang balat po, dyan sa may pakpak, yung manipis-nipis, at dyan ko po linagyan ng lubid. At yan po mga kabebe, yan. Kaya nga, no worries po tayo. Kahit sino pumunta dito, i-check nila yung mga alagang itik natin. Kung may mga itik sila dito, no worries tayo kasi nga ay may palatandaan tayo. At yun nga mga kabebe, ito nga pala yung ginawa nga natin na barong-barong na naman nila. Ito po yung ginawa ko kanina, tas ito din yung ginawa ko din kahapon. Nung nakaraan po mga kabebe, ito pong mga alagang itik po natin ay siparit po yung kulungan. Yung malalaki ay tinabi ko po doon sa kilid ng kanal, tas itong mga alagang itik po natin na 2 months ay inilagay ko po dito sa gitna ng kapalayan. At yun nga, nung mga nakarang araw nga, sobrang lakas ng ulan, nagbaha, kaya ay no choice tayo kundi ay ilipat po itong mga alagang itik po natin. At yun nga mga kabebe, nakakulong na nga itong mga alagang itik natin at alas 5 na din po ng hapon. At yun lang po mga kabebe ang imamartis ng duck girl nyo. Medyo pangit po yung pakiramdam po natin. Yun nga ay patuloy pa din po tayo aalagaan itong mga alagang itik natin kasi nga ay yun nga, sila lang yung bebe ko. At yun nga mga kabebe, yun lang muna yung maritis ng duck girl nyo. Yung araw na ngayon ay sobrang stress po talaga. Charot. At yan nga mga kabebe, ako pala yung duck girl ng Bukidnon ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat. Part 2 ito.